That was a great show, Clara. Nakangiting sabi ni Marco, ang may-ari ng Fiesta Hotel and Restaurants Antipolo, nang bumaba siya sa makeshift stage. Patungo na siya sa dressing room para mag-alis ng barot tapis na ginamit niyang costume sa pagkanta. Ang galing ng repertoire mo, especially the last song. Saang baon mo ba nakuha yun? Nakalimutan mo na ba? Palaki ako ng lolo't lola, ipinaghele sa kundiman at pinasuso ng harana. Pagmamalaki ni Clara habang dire-diretsyong naglakad. Ang lakas ng tawa ni Marco na sumunod sa kanya hanggang sa dressing room. It grew up to be a punk. We need to create our own identities. Now, pwede bang tumalikod ko muna? Kailangan ko nang magbihis kung hindi mo pa nahahalata. Tumalikod nga si Marco pero nakaharap naman sa malaking salamin ng tokador. Napabuntong hininga si Clara. Naghanap ng props sa paligid. Nakakita ng puting telon na gamit sa stage design at iyon ang itinakip sa salamin. Very naughty, Marco. Nandidilat ang mga matang tinapik niya ang pisngi nito. Walang pangingiming tinanggal na niya ang barot tapis habang mahinang kumakanta. Wala siyang kahit anong pag-aalangan kahit naroroon si Marco at anumang oras ay maaaring humarap kung gugustuhin. After all, the least he could do was to admire her appearance. And anyway, too distant was Marco to attempt anything malicious. Pero ang mas totoo kaysa rito, Clara trusted Marco completely. 14 na taon na silang magkaibigan and not once had he tried to lay a finger on her. Kahit na minsan sa kanyang buhay ay binigyan niya ito ng pagkakataon noong mga panahong pareho pa silang naghahanap ng direksyon sa buhay. Matapos makapagpalit ng off-white mini dress, lumabas na sila ni Marco para makihalubilo sa mga guests ng celebrant. Ang ilan sa mga ito ay foreigners na bitbit ng kung sino-sinong politiko at showbiz people na regular lang naman sa mga social media. Silver wedding anniversary ng mag-asawang film producers na sina Lucas at Elena Hernandez. Isa sa mga pagsasamang ikinokonsidera ng seventh wonder of the show business world. Naging malapit kay Clara ang mag-asawa magmula nang makatrabaho niya ang mga ito sa isang ongoing TV project kung saan siya ang kumanta ng theme song. Kaya nang i-request ng mga ito ang presence niya sa selebrasyon, hindi na siya nakatanggi. Besides, siya ang nag-propose na sa Fiesta Hotel Idaos ang okasyon. Business for Marco meant business for her. May porsyento siya sa bawat account na may kuklose niya para sa kaibigan. Pero hindi pa man nakakaisang oras sa piling ng mga guests, nakadama na ng matinding pagkainip si Clara. Lumabas siya sa veranda at mas pinili na lamang na tumunganga sa malamig na simoy ng hangin at magandang landscape ng hardin sa ibaba. What are you doing here? Minuto lang ang pagkaraan at sinundan na siya ni Marco. Nahanap ka na mag-asawa sa akin. You know that's a lie. Hinahanap mo ako kaya sumunod ka dito. Malisyosa siyang ngumiti. Pinasadahan ng tingin ang gwapong muka ng kaibigan. What are you up to, Marco? Shut up. Kumunot ang noo ng lalaki. Bumalik ka na sa loob and speak with those monkeys? Yun ang paboritong tawag niya sa mga kurap. Pero pilantropo kunong politiko na pilit nagpapakyut sa mga banyagang investors. Namang boses mo. Naalarma si Marco, pero natawa rin sa narinig. Baka marinig ka ng mga guests at mawalan ako ng lisensya sa hotel na to. Oh well, nagpatianod na si Clara nang akbayan siya ni Marco at pumasok muli sa makulay at maliwanag na social hall. Pero kapwa sila natigilan nang magsalubong ang nag-aapoy na tingin ng babaeng nakatayong naghihintay sa madilim na bahagi ng pasilyo. Beatrice. Gulat na bulalas ni Marco nang makilala ang asawa. Agad nitong inalis ang pagkakaakbay sa balikat ni Clara at bahagyang dumistansya sa kanya. Parang batang nahuling gumawa ng kasalanan. Bakit ka nandito? Akala ko ba masamang pakaramdam mo at nagpapahinga ka sa bahay? Nakangiwi itong ngumiti. Isang ngiting puno ng lason. Maayos ng pakiramdam ko para mahuli ang asawa ng taon na may kalokohan. Ulit. Wala akong ginagawang kalokohan, Beatrice.
Iritadong sagot ni Marco. Halatang napipikon na sa eksenang ginagawa ng asawa sa publiko. Ilang beses ko na sinabi sa'yo. Magkaibigan lang kami ni Clara. Parang kapatid ng turing ko sa kanya. Ganun ba? May kasamang matinding mali siya ang ngiti nito. Kaya pala nakasampay ang kamay mo sa balikat niya kanina. Ang sweet naman ng magkapatid ngayon. Hindi ko talaga maintindihan ang ugali mo. Sabat na ni Clara, hindi na nakapagpigil. Hindi niya malaman kung maiinis o maaawa sa babae. Hindi ka ba marunong umakbay sa mga kaibigan mo? O masyado ka lang talagang insecure sa sarili mo? Lumayo ka kay Marco. Matalim ang mga matang nakatingin sa kanya si Beatrice. Nanginginig ang mga daliri sa galit. Maghanap ka ng sarili mong lalaki at huwag kang mang-agaw ng may pamilya. Hindi ko na kailangan ng pangaral mo. At hindi ko aagawin ang asawa mong kailangan pang itali sa bahay. Matapang na sagot ni Clara. Tinaasan pa nito ng kilay. Sa katunayan, dinala ko rito ang aking kasintahan para hindi na lumapit ang ibang nagpapanggap na binata rito. Natigilan si Marco sa narinig. Nanlaki ang mga mata dahil alam na alam nitong mag-isa namang pumunta si Clara at wala itong kasintahan. Hindi na hinintay ni Clara ang isasagot ng galit na asawa ni Marco. Dali-dali siyang tumalikod at dire-diretsyong pumasok sa loob ng bulwagan kung saan hindi makakagawa ng eskandalo at direktang eksena ang babae sa harap ng mga VIP. Dire-diretso siya sa counter ng inuman kung saan nakita niya ang isang matipunong lalaki na mag-isang umiinom sa dulo ng bar. Hindi niya ito kilala at wala rin naman siyang balak kilalanin sa mga sandaling iyon. Subalit dahil sa bugso ng damdamin at sa kagustuhang mapatunayan kay Beatrice na mayroon siyang kasama, pinilit niyang ngumiti at marahang naupo sa silya na katabi nito. Hi! Pumihit siya paharap sa estranghero. Ramdam ang lakas ng kabog ng kanyang dibdib, hindi dahil sa takot, kundi sa adrenaline ng paghihigante sa eksena kanina. Sumulyap lamang ito, malamig ang mga mata at hindi man lang nag-abanteng ngumiti. Are you married? Tanong ni Clara habang ang mga mata ay bumaba sa kamay nitong may hawak na kristal na baso ng mamahaling brandy. No wedding ring. I see. Good for me. What do you want? Naiinis at mababa ang boses na tanong nito. Halatang ayaw malamangan o gulunghin ng kung sinong babae sa sandaling iyon. Wala lang. You're so alone in this crowded room. So, I decided to keep your company for a while. That's very kind of you. Sagot nito, ngunit ang tono ay sarkastiko at puno ng pang-uyam. I wasn't named Charity for nothing. But you can call me Clara. What's yours, mister? Get lost. Nice meeting you, Mr. Lost. Or can I call you Get? Nakita ni Clara ang bahagyang pagpipigil nitong mangiti sa kabila ng kasungitan. Lumakas ang loob niya. Kilala siya sa pagiging palaban sa gitna ng gulo. How do you feel about a damsel in distress? Tanong niya habang inilalagay ang baba sa ibabaw ng kanyang palad. Rotten. Maikling sagot nito. Good. Dahil iyan ang feeling ko ngayon. Rotten to the core. I'd like to dance. Let's beat it. Bago pa makapagrehistro ang pagtutol sa utak ng lalaki, mabilis na itong nahila ni Clara sa kamay. Short of making a scene in front of the politicians, napilitan itong magpadala sa paghila patungo sa gitna ng malawak at makintab na dance floor. Fortunately, isang mabagal na balad ang kasalukuyang tinutugtog ng live band. Hindi naging malaking problema kung marunong man itong sumayaw o hindi. Walang pasubali niyang ikinamit ang mga kamay sa manipunong balikat nito at nang sandaling manigas at hindi kumilos ang lalaki, kinuha niya ang mga kamay nito at kusang ipinisyon sa kanyang bewang. Ayan, nakangiting sabi niya nang magkalapit ang kanilang mga muka. Mas mabuti naman ngayon, di ba? Kesa nagmumukmuk ka ron sa bar na parang iniwan ng 7 asawa. Napailing na lang ang lalaki, halatang sumusuko sa kakulitan ng babaeng nasa kanyang mga bisig.
You are the greatest irritant of all time. Do you know that? I try my best, Mr. Lost. For Pete's sake. The name is Nathan Valdemar. Pagtatama nito ng may diing may panghalong pagkainis. You see? Umangat ang isang gilid ng magandang labing ni Clara sa tagumpay. I got your name. Finally. I won. May pakinabang din palang pagiging makulit mo. Ganti nito habang napipilitang gumalaw sa ritmo ng musika. Makulit man, maganda naman, hindi ba? Pagmamalaki niya ng may kasamang kindat. Talagang wala kang katulad. Ano bang magandang gamit para mawalang kayabangan mo? Nathan, seryosong tugon ni Clara habang bahagyang lumalayo para tingnan ito sa mga mata. Hindi to kayabangan. Tiwala sa sarili. Maraming lalaki riyan sa paligid. Bakit ako bang pinili mong guluhin ngayong gabi? Tanong ni Nathan habang ang mga mata ay masusing sinusuri ang mukha ng babae. Gusto ko ang pang-ateeg mo. Ang cute tingnan. Mabilis at tapat na sagot ni Clara na nagpakawala ng isang impit na tawa nang makita ang reaksyon nito. Kasabay nito, lumagpas ang tingin niya sa ibabaw ng balikat ni Nathan at natanaw ang masungit at nanggigigil na mukha ni Beatrice na nakaupo pa rin sa sulok. Kasama ni Marco na mukhang namumutla sa nangyayari. Mahigpit na pinisil ni Clara ang balikat ng kasayaw. Ano sa tingin mo kung umalis na tayo dito ngayon na? Suwestiyon niya. May kakaibang kislap sa mga mata. Sandaling hindi sumagot si Nathan. Akala niya itatanggi ito at itataboy siya palayo. Subalit tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa bago pa tuluyang sumagot. Saan naman tayo pupunta? Tiningala niya ito nang may pananabik. Kahit saan, basta malayo kay Beatrice. At sa mga taong pakailamero sa mundong to. Ilang sandali pa at binabagtas na ng mamahaling sasakyan ni Nathan ang tahimik na daan pabalik sa hotel na 10 minuto lamang ang layo mula sa kinaroroonan ng kainan. Natatanaw na nila ang pamilyar na kumikislap na karatula ng Fiesta Hotel nang balingan siya ni Nathan sa loob ng tahimik na sasakyan. Thank you, Nathan. Pero dito na lang ako sa lobby. Mabilis niyang binuksan ang kanyang maliit na shoulder bag at dinukot ang cellphone. Pwede ko bang makuha number mo? May utang ako sa iyo sa pagliligtas mo sa akin kay Beatrice ngayong gabi. Hindi ito sumagot. Sa halip, dumukot ito sa bulsa ng suot na mamahaling Amerikana at inabot ang kanyang itim na calling card na may gitntong letra. Hindi na iyon halos siningnan ni Clara dahil bumukas na ang pinto ng kotse nang humito sila sa mismong tapat ng hotel entrance. At doon, nakita agad niya si Marco na naghihintay sa may pinto. Parang balisang leyon sa loob ng hawla. Hindi mapakali ang mga mata at halatang nag-aalala. Tatawagan kita, Mr. Lost. Mabilis na pangako ni Clara habang isinisingit na sa bulsa ng kanyang mini dress ang calling card. Pagbaba niya ng sasakyan, nanggigigil na sumalubong si Marco. Saan ka ba nanggaling, Clara? Kanina pa kitang hinahanap sa buong compound. Muntik na kitang ipablatter sa pulis dahil sa pag-aalala. Para maging kakatawanan ka sa buong Antipolo? Mahinahon at nakangiting sagot niya habang isinasabit ang buhok sa tenga. Huwag ka mag-alala ng sobra, Marco. Malaki na ako at alam ko ang ginagawa ko. Malaki ang katawan at edad mo. Pero sa isip ko, nag-iisip ka ba talaga? Sermon pa ng kaibigan. Inikot ni Clara ang isang braso sa bewang ng binata para pakalmahin ito. Saka hinila papasok sa pribadong elevator patungo sa kanilang mga silid sa itaas. Mula sa loob ng kanyang kotse na nakaparada sa tapat, tahimik at malalim na pinanood ni Nathan ang eksena sa pamamagitan ng tinted na glass window. Nang tuluyang mawala si Clara sa kanyang paningin sa loob ng elevator, saka lang siya dahan-dahang pinaandar ang makina ng sasakyan. Habang nagmamaneho pabalik sa kanyang bahay, bigla siya nakaramdam ng munting pagsisisi kung bakit pumayag pa siyang ibigay ang kanyang numero. Na-enjoy kasi niya ang kumpanya ng babae. Nakakatuwa ito, prangka at may kakaibang talino na bihira niyang makita sa mga taong nakakasalamuha.
Dahil dito, mabilis na pumasok sa kanyang isip ang kasintahang si Diana. Kolehiyo pa lamang sila nang unang nagkakilala sa universidad. Niligawan niya ito ng buong katapatan hanggang sa opisyal na maging sila. Subalit nang manalo si Diana sa isang pambansang paligsahan sa pag-awid at pumasok sa mundo ng showbiz, nagsimula ng magbago ang lahat. Unti-unti itong nawala ng panahon sa kanya. Bagamat pilit niya itong ininawa at pinagbigyan sa loob ng 6 na mahabang taon ng kanilang relasyon. Kahit na maraming magagandang babae ang lumalapit kay Nathan dahil sa kanyang itsura, estado sa buhay at pagiging presidente at CEO ng kumpanya. Simula nang yumao ang ama, si Loretta na kanyang ina na ang nanatili sa tabi niya. Ngunit ngayong nagkakaroon na ng malalim na bitak sa pagitan nila ni Diana, hindi niya akalaing ang isang maingay at liberated na babae tulad ni Clara ang gigising sa natutulog niyang damdamin. Kinabukasan, muling sumiklab ang tensyon nang mag-away sina Beatrice at Marco dahil sa insidente sa kasal. Nakaramdam tuloy ng matinding konsensya si Clara nang malaman ito mula sa kaibigan kinabukasan. Gusto mo ako nang dumiretso kay Beatrice para magpaliwanag? Alok niya kay Marco habang sinasaluhan itong mag-almusal sa dining area ng hotel. Mas lalo lang mag-iinit ang ulo nun. Tanggi ni Marco habang umiinom ng kape. Subukan ko lang naman. Malay mo, matauhan. Wag na. Sayang lang ang laway at ganda mo sa kanya. Napabuntong hininga si Clara. Kasi naman, alam mo namang silosa ang asawa mo kahit wala namang basihan. Kasalanan ko bang nang baalala nang wala ka nalang bigla kagabi, Clara? Sabi ko naman sa'yo, naglakad lang ako at nakipag-usap kay Nathan. Hindi naman ako dinukot. At ginawa mo yun sa taong hindi mo naman kilala. Paano kung masamang tao palang Nathan na yun, ha? Masyado ka kasi nagbabasa ng mga misteryo at teleserye sa hapon eh. Biro niya para pagaanin ang tensyon. Walang nakakatawa ron, Clara. Marco, matagal ko nang sinasabi sa'yo. Marunong ako magdepensa sa sarili ko laban sa mga lalaki. Alam naman ni Marco iyon ng lubusan. Lalo na at ilang buwan na nang lumipas nang muntik na siyang dukutin ng kanyang mapanganib at baliw na dating nobyong si Julian. Bagamat mayroon na silang nakuhang restraining order at pinapirma sa mahigpit na kasunduan, hindi pa rin tuluyang nawala ang takot at pag-iingat sa puso ni Marco para sa kaligtasan ng kaibigan. Basta, bawasan mong pagiging overprotective mo para naman magkasundo kami ng asawa mo. Huling payo ni Clara bago tinapos ang almusal. Makalipas ng ilang araw, tinupad ni Clara ang kanyang pangako sa sarili. Isang hapon, nagtungo siya sa mataas na gusali sa Makati kung saan matatagpuan ang opisina ni Nathan. Anong ginagawa mo rito, Clara? Gulat na bulalas ni Nathan nang pagbukas ng pintuan ng pribadong opisina ay bumungad sa kanya ang dalaga na nakatayo malapit sa kanyang mesa. May suot ng ngiting nagpapabilis ng tibok ng kanyang dibdib. Nandito ako para sa pangako ko, Mr. Lost. Sagot niya ng may kumpiyansa. Biglaan naman masyadong pagbisita mo. Gulat pa ring sabi ni Nathan habang nakatitig dito. Nagkibit balikat ang dalaga. Sana wala kang mahalagang lakad mamayang gabi. Dahil ilalabas kita. Paano kung meron akong important meeting? Di sayang naman ang pagkakataon mo na makasama ang pinakamagandang babae sa buong lungsod. Nakangiting hamon nito. Ano bang ginagawa ko rito? Mahinang bulong ni Nathan sa sarili habang mariing hinihintay ang paglabas ni Clara mula sa private restroom. Kahiya naman sa sarili niya kung basta na lamang niya itong itataboy palabas matapos siyang puntahan ng personal. Sa totoo lang, sa loob ng isang linggong lumipas, mula nang magkita sila sa kasal, ang pag-aabang sa tawag o mensahe nito ang laging lihi na tumatakbo sa kanyang isip. Tuwing tutunog ang telepono sa ibabaw ng kanyang mesa, mabilis ang naging kabog ng kanyang dibdib sa maling pag-asa na si Clara na iyon. At kapag nadidismaya dahil ibang kliyente o empleyado ang tumatawag, napapabuntong hininga na lamang siya ng malalim. Ngayon,
Heto na at nasa harap na niya ang dalaga. Dala-dala ang kakaibang enerhiya na nagpapagulo sa kanyang sistema. Ano ba talaga ang dapat niyang maramdaman? Bago pa man siya tuluyang makapagdesisyon kung papalayasin o yayayain ito, bumukas na ang pinto ng banyo at lumabas si Clara. Tumaas ang kilay ng dalaga nang magtama ang kanilang mga mata. Napagpasyahan mo na ba kung anong isasagot mo sa akin, Mr. Valdemar? Tanong nito habang naglalakad palapit. Ang mga labi ay nakakurba sa isang mapang-akit ng ngiti. Ang alin bang tinutukoy mo? Nagtatakang tanong ni Nathan. Nagmamaang-maangan. Kung makikipag-date ka sa akin ngayong gabi, o sasabihin mong may pupuntahan kang mas mahalaga at sa ibang araw na lang tayo magkita. Paano mo ba nahulaan ang eksaktong sasabihin ko? Nanlalaki ang mga matang tanong ni Nathan. May kakayahan ka bang magbasa ng isip ng ibang tao? Wala akong kakaibang kapangyarihan. Binabasa ko lang ang itsura ng mukha mo at ang galaw ng iyong katawan. Napailing na lang ang lalaki nang may ngiti sa mga labi. Magaling ka talaga, Clara. O ano, tara na? Masayang alok ni Clara habang iniabot ang kamay. O sige na nga. Nanalo ka na naman sa pangungulit mo. Pagsuko ni Nathan. Ano bang premyo ko sa pagpapanalo rito? Pabirong tanong ng dalaga. Isang espesyal na hapunan kasama ang pinakagwapong binata ng buong lungsod ng Makati. Tugon ni Nathan na may halong pagyayabang. Bahagyang natawa si Clara at mabilis na tinapik ang pisngi nito. Yan ang gusto ko sa'yo, Nathan eh. May konting angas, pero bawi naman sa itsura. Yun ang naging simula ng mas madalas nilang pagkikita. Kadalasan ay 2 beses sa isang linggo kung sila ay lumabas upang kumain o magkape. At sa mga natitirang araw naman ay nagkakausap sila ng ilang oras sa telepono. Unti-unti, hindi na namalayan ni Nathan na napapabayaan na niya ng tuluyan ang kanyang relasyon kay Diana. Isang gabi, nang walang pasabi o tawag man lang, dumalaw si Diana sa kanyang eksklusibong condominium unit. Diana? Hi. Gulat na bati niya nang pagbukas ng pinto ay ang sikat na nobya ang nakatayo roon. Seryoso ang mukha. Hello, Nathan. May kasama ka ba rito sa loob? Tanong agad nito habang pilit na sinisilip ang madilim na bahagi ng sala sa kanyang likuran. Wala naman akong kasama. Nagulat lang ako sa biglaan ng pagbisita. Paliwanag niya habang niluwangan ang pagkakabukas ng pinto. Pasok ka. Humakbang papasok ang nobya habang iniiwan ang suot nitong mamahaling balabal sa sofa. Bakit parang balisakat nang mumutla pa yata? Wala to. Maupo ka muna rito. Alok niya sabay talikod para kumuha ng malamig na inumin sa maliit na refrigerator. Gusto mo ba ng maiinom? Kahit ano na lang, Nathan. Naupo si Diana at inilipat sa gilid ng mesa ang ilang makakapal na dokumento at libro na nakakalat doon. Nang iabot niya ang lata ng inumin, naupo si Nathan sa gilid ng malaking bintana na tanaw ang ilaw ng lungsod. Tulad ng mga nakaraang buwan, masaya pa rin itong ibinalita ang mga bagong tagumpay sa kanyang karera bilang sikat na mga awit sa media. Ngunit habang nakikitang ngumingiti si Diana, ang tanging naaalala ni Nathan ay ang unang beses na nakita niya ang ganyong klase ng saya. Ang panahong simple pa ang buhay nila at ibinibigay pa nito ang buong oras sa kanya. Sana magtuloy-tuloy ang swerte mo sa industriya. Sinserong sabi ni Nathan kahit may kulang sa kanyang emosyon. Salamat, Nathan. Alam ko namang palagi ka nandyan para sumuporta sa akin. Tugon ni Diana. Bagamat may naramdaman siyang kakaibang lamig sa tono nito, na siya lamang ang nakaramdam. Oo nga pala, nagkausap kami ni Mama kamakailan tungkol sa atin. Tinatanong niya kung kailan natin naayusin ang formal na kasunduan sa ating dalawa. Natigilan si Nathan sa ere. Ilang beses na lang pinag-usapan ang tungkol sa pagpapakasal noon. Ngunit, si Diana rin ang laging tumatanggi dahil mas inuuna ang kasikatan at karera. Bakit ngayon? Sa panahong unti-unti na silang nagkakalayo ng mundo, saka pa nito seryosong nabanggit
ang tungkol sa pagpapakasal. Nagulat lang ako sa tanong mo. Mahinang wika niya habang umiwas ng tingin. Akala ko ba, gusto mo munang ulahin ng trabaho? Oo naman. Pero hindi naman habang buhay ay maghihintay tayo ng walang kasiguruhan. 6 na taon na tayong magkasama, Nathan. O baka naman kaya ganyan ka dahil may iba ka nang nakikita? Isang direktang tanong na tumusok ng diretsyo sa kanyang budhi. Biglang pumasok sa isip niya ang mukha ni Clara. Ang masayahin, palaban at totoo sa sariling babae na nagbigay ng tunay na kulay sa kanyang mga abalang araw. Wala akong ibang nakikita, Diana. Ikaw lang. Pag-amin niya kahit may kabigatang nararamdaman sa dibdib. Hindi na nagtagal si Diana at umuwi rin kaagad pagkatapos ng maikling pag-uusap. Nang gabing iyon, hindi dinalaw ng antok si Nathan habang paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isip ang mga binitiwang salita ng nobya at ang magulong nararamdaman niya para sa iba. Kinabukasan, habang abala si Nathan sa pagpipirma ng mga dokumento sa kanyang opisina, biglang tumunog ang telepono sa kanyang mesa. Hi, Mr. Lost! Ang masiglang boses na sumalubong sa kanya mula sa kabilang linya. Isang abilis na ngiti ang kusang gumuhit sa mga labi ni Nathan. Nawala agad ang pagod na naramdaman niya buong umaga. Clara, ako na naman ba napagtripan mo ngayong araw Bakit naman pagtripan? Naniningil lang ako sa ipinangako mong date nung nakaraang linggo. Mabilis na tugon nito na may kasamang mahinang tawa. Nasa tapat na ako ng building nyo ngayon. Kung ayaw mong bumaba, sasabihin ko kay Marco na bawiin ang porsyento mo sa Fiesta Hotel. Hindi mo naman gagawin yun, Clara. Naiiling na sabi ni Nathan. Subukan mo kong hamunin at tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Bababa ka ba rito o aakit ako sa opisina mo para kaladgarin ka sa harap ng mga empleyado mo? Walang nagawa si Nathan kundi mapailing ng may ngiti at isara ang kanyang laptop. O sige na, bigyan mo ako ng 5 minuto para ayusin ang gamit ko. Pagbaba niya sa malawak na lobby ng gusali, nakita agad niya si Clara na nakasandal sa isang haligi. Suot ang isang simpleng denim jacket at maong na pantalon na lalong nagpalutang ng kanyang ganda. Agad itong ngumiti nang namataan siya. Mukha kang puyat at pagod na pagod, Mr. Valdemar. Puna ni Clara habang lumalapit sa kanya. May mabigat ba ang problema? Kinonta ka ba ng iyong minamahal na sikat na kasintahan? Wala ka talagang pinapalampas, no? Biro ni Nathan habang iginagaya ito palayo sa gusali patungo sa isang paboritong kainan. Trabaho ko ang maging mapanuri sa paligid ko. Natawa si Nathan ng malakas. Sa tuwing kasama niya si Clara, parang walang nawawala ang lahat ng bigat na daladala niya sa trabaho at sa magulong relasyon nila ni Diana. Tumungo sila sa isang tahimik na kainan malapit sa Ayala Avenue upang maghapunan ng payapa. Habang nag-uusap sila tungkol sa mga simpleng bagay sa buhay, hindi na malaya ni Nathan na nakatitig na pala siya ng matagal at diretsyo sa mukha ng dalaga. Bakit ganyan ka makatitig sa akin ngayon? Tanong ni Clara habang isinusubo ang kinakaing pagkain. May dumi ba sa mukha ko? O sadyang naaakit ka na sa ganda ko? Wala. Marahang sagot ni Nathan na wala ng biro ang tinig. Naisip ko lang, bakit ang dali makipuusap sa'yo nang walang halong pagpapanggap? Habang sa iba, hirap na hirap ako magbukas ng loob. Tumigil sa pagkain si Clara at sinalubong ang kanyang mga mata. Ang dating mapagbiro nitong muka ay biglang napalitan ng isang seryosong ekspresyon. Dahil hindi tulad ng iba, Nathan, wala akong hinihingi o inaasahan sa'yo. Wala akong pakailam kung sino ang pamilya mo o kung gaano karaming pera mo sa bangko. Ang gusto ko lang ay ang taong kaharap ko ngayon. Ikaw. Bilang ikaw. Isang kakaibang init ang dumaloy sa buong sistema ni Nathan nang marinig ang mga katagang iyon. Alam niyang sa mga sandaling iyon, mas lalo lamang siyang nahuhulog ng malalim sa presensya ng babaeng nagpabago ng takbo ng kanyang mundo.
Subalit lingid sa kanilang kaalaman, isang pares ng matang puno ng inggit at galit ang nagmamatsyag sa kanila mula sa di kalayuan. Si Diana, kasama ang kanyang inang si Loretta na nagbabalak na sirain ang buhay ni Clara bago pa man ito lumala. Ilang araw matapos ang hapunang iyon sa Ayala Avenue, unti-unting naging pamilyar ang mukha ni Clara sa mga pahayagan at showbiz chismis. Hindi dahil sa kanyang pagganda, kundi dahil sa pagkakaugnay niya sa sikat na si Nathan Valdemore. Hindi ito pinalampas ng mapanuring mata ng madaling maging hukom na lipunan, lalo na nang makarating ang balita kay Loretta, ang ina ni Nathan. Isang hapon, habang nagkakape si Nathan sa kanyang opisina, biglang bumukas ang pinto ng walang katok. Pumasok ang kanyang inang si Loretta. Seryoso ang muka at may dalang mabigat na hangarin. "Nathan, totoo ba ang mga naririnig ko?" Panimula ng ina nang maupo ito sa silya sa tapat ng kanyang mesa. "Na lumalabas ka, kasama ang babaeng mga awit na walang modo. Isang taong laging sangkot sa gulo at malapit sa mga lalaki." Tumayo si Nathan, bahagyang kumunot ang noo. "Ba, please. Si Clara ay kaibigan lang. Huwag kayong maniwala sa mga sinasabi ng media." "Kaibigan? Kahit kailan, hindi naging kaibigan ng mga babaeng tulad niya sa ating pamilya. Huwag mong kalimutan na nakatakda kayo magpakasal ni Diana. Huwag mong sirain ang pangalan ng ating pamilya dahil lang sa isang babaeng nakilala mo kung saan-saan." "Si Diana may gusto ng karir niya, ma. Siyang lumalayo." Depensa ni Nathan, bagamat alam niyang wala pa siyang formal na sinasabi tungkol sa kanilang tuluyang hiwalayan. "Basta, tandaan mo ang sinabi ko, Nathan. Kung ayaw mong mapahiya ang pamilyang to, layuan mo ang Clara na yon. May sarili siyang mundo at hinding-hindi ko hahayaang pumasok siya sa atin." Isang gabi, habang naglalakad si Clara pauwi mula sa studio, hinarang siya ng isang pamilyar na kotse. Bumukas ang pinto at lumabas si Diana, kasama ang dalawang lalaking tauhan. "Ikaw ba si Clara?" Malamig na tanong ni Diana. Nakataas ang kilay habang tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Ngumiti si Clara ng may panguuyam. "Ah, ang sikat na nobya. Bakit? Kailangan mo ba ng tips kung paano kumanta ng may emosyon?" "Huwag mo akong masagot-sagot ng ganyan," banta ni Diana. "Layuan mo si Nathan. Hindi ka nababagay sa kanya. Isa kang hamak na babae na kumakanta sa mga sulok habang kami nagmamay-ari ng mundo rito. Kung sa tingin mo, aatras ako sa isang tulad mo, nagkakamali ka." Matatag na sagot ni Clara, hindi natatakot sa mga kasamang lalaki. "Kung talagang mahal ka niya, bakit ka nag-aabala rito ngayon?" Isang malutong na sampal ang pinakawalan ni Diana, ngunit mabilis itong nasalo sa ere ni Clara. Bago pa lumala ang gulo, isang sasakyan ang biglang huminto sa tabi nila. Si Marco, kasama si Nathan, nakakarating lamang mula sa tip ng ina nito. Ang lumabas at sumaklolo. "Anong ginagawa niyo rito?" Galit na sigaw ni Nathan nang makita ang eksena. Mabilis na lumapit at hinila si Clara palayo kay Diana. "Nathan, bakit mo kinakampihan pang babaeng to?" Galit na sigaw ni Diana. Nanginginig ang mga kamay habang nakatingin sa lalaking 6 na taon niyang nakasama. "Ako ang nobya mo. Ako ang dapat na pinapanigan mo sa harap ng hampas lupang to." "Diana, tama na." Malakas at mariing saway ni Nathan. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kalsada. Ang mga mata niya ay puno ng galit at pagkadismaya. Huwag mong tatawaging hampas lupa si Clara. Kung may gusto kang sabihin, sa akin mo sabihin. Huwag kang mandadamay ng iba. Nathan, dalhin mo na si Clara papasok sa kotse ko. Ako nang bahala rito." Seryosong bulong ni Marco habang lumalapit at hinarangan ang direksyon ni Diana at ng mga kasama nito. Halatang nanginginig din sa galit ang may-ari ng hotel dahil sa ginawa ng sikat na mga awit sa kanyang matalik na kaibigan. Walang nagawa si Diana kundi ang mamangha sa klase ng pagtatanggol na natatanggap ni Clara.
Bago pa man ito makapagsalita muli, mabilis na iginiya ni Nathan ang dalaga patungo sa kanyang sariling sasakyan. Pagpasok nila sa loob, nabalot ng mabigat na katahimikan ang buong espasyo. Pinagmasdan ni Nathan ang mukha ni Clara. Walang bakas ng luha o takot, kundi purong tapang pa rin ang nakaukit sa mga mata nito. Bagamat may bahagyang pamumula sa pisngi dahil sa emosyon. Ayos ka lang ba? Tanong ni Nathan. Pasensya ka na. Hindi ko inaasahan na aabot sa puntong mangunggula si Diana ng ganito. Bumaling si Clara kay Nathan. Ang mga mata ay seryoso, ngunit may kakaibang lambot. Hindi mo kasalanan kung may taong hindi marunong tumanggap ng pagkatalo, Nathan. Dinala siya ng binata sa kanyang tahimik at pribadong condominium unit upang makalayo muna sa gulo sa labas. Pagdating nila doon, inalok niya ito ng mainit na tasa ng kape para kumalma ang sistema. Nathan, mahinang tawag ni Clara nang mapansin ang seryoso at malalim na pagtitig nito sa kanya. Clara. Tugon ni Nathan na dahan-dahang lumapit. Ang bawat takbang nito ay puno ng pagpipigil. Ngunit ang mga mata ay nagsasabi ng matagal ng kinikimkim na damdamin. Simula nang dumating ka sa buhay ko, parang nabura ang lahat ng ingay. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa mundong akala ko puro na lang obligasyon. Nathan, baka sinasabi mo lang yan dahil galit ka kay Diana. Hindi. Putol ni Nathan sa kanyang sasabihin. Hinawakan nito ang magkabilang pisngi ni Clara. Ang mga daliri ay banayad na sumasalamin sa katotohanan ng kanyang nararamdaman. Mahal na ata kita, Clara. At hindi ko na kayang itago pa yun. Hindi na napigilan pa ang sumabog na damdamin. Sa gitna ng gabi, sa loob ng tahimik na silid na iyon, nagtagpo ang kanilang mga labi sa isang halik na puno ng pangako, pag-asa at wagas na pagmamahal. Sa sandaling iyon ng pagsasama, isang hindi inaasahang katotohanan ang lumitaw na nagpatigil sa paghinga ni Nathan. Nang maglapat ang kanilang mga katawan sa banig ng katotohanan, laking gulat ni Nathan sa kanyang nadiskubre. Ang babaeng kilala ng buong mundo bilang maingay, liberated at laging kasama ng iba't ibang lalaki ay sadyang walang anumang karanasan sa ganitong uri ng kaugnayan. Ang buong akala niya ay madali itong makukuha dahil sa imahe nito sa labas. Ngunit ang nararamdaman niya ay ang purong katapatan at kabalisahan ng isang babae ngayon pa lamang nagmahal ng ganito kalalim. Natigilan si Nathan. Nakatingin kay Clara na ngayon nakatago ang muka sa mga unan. Nahihiya, ngunit payapa ang muka. Isang malaking tanong ang pumasok sa kanyang isip. Paano nagawang palabasin ng lipunan na masama ang babaeng ito? Gayong sa loob ay napakadalisay pala nito. Subalit sa kabila ng pagkagulat at pagmamahal na nadama niya, hindi niya alam na ang gabing iyon din ang magiging simula ng pinakamabigat na unos na susubok sa kanilang pag-ibig. Sumilip ang unang sinag ng araw sa malaking bintana ng condominium unit ni Nathan. Nagdala ng malamig na simoy ng hangin mula sa labas. Dahan-dahang nagising si Nathan at ang unang naramdaman niya ay ang init ng katawan ni Clara na mahimbing pang natutulog sa tabi niya. Mariing pinagmasdan ni Nathan ang mukha ng dalaga. Habang natutulog, wala itong bakas ng pagiging palaban o matigas ng ulo. Ang tanging nakikita niya ay isang dalagang mukhang inosente at payapa ang isip. Pumasok muli sa kanyang isip ang mga nangyari kagabi. Ang pagkabigla niya nang mapagtanto ang buong katotohanan tungkol kay Clara. Ang babaeng pinaratangan ng lahat ng madaling makuha ay sadyang siya ang nakauna at bakas pa sa kama ang pulang mansya. Isang matinding pakiramdam ng paghanga at pagmamahal ang pumuno sa dibdib ni Nathan. Sa mga sandaling iyon, buo na ang pasya niya. Hihiwalayan na niya ng formal si Diana. Haharapin ang galit ng inang si Loretta at iaalay ang buong buhay kay Clara. Gising ka na pala. Mahinang boses ni Clara habang dahan-dahan nakatalokbong ng kumot. Ang muka ay namumula dahil sa hiya at sa mga alaala ng nagdaang gabi. Ngumiti si Nathan. Hinaplos ang buhok ng dalaga. Good morning. Hindi ako makapaniwala na kasama ka rito ngayong umaga.
Nathan? Seryosong wika ni Clara habang bumangon at tinakpan ng sarili. Alam ko na nagawa natin to dahil sa damdamin natin kagabi. Pero ayokong isipin mo na ginawa ko to para itali ka sa akin. Alam kong may kasintahan ka pa rin sa mata ng publiko. Clara, tapusin na natin ang palabas na yun. Pag-amin ni Nathan. Seryosong sinalubong ang mga mata nito. Makikipaghiwalay na ako kay Diana. Mahal kita. At wala na akong pakialam sa sasabihin ni Mama. Ngunit bago pa man makasagot si Clara, isang malakas na katok ang umalingaw-ngaw sa labas ng pintuan ng condominium. Sunod-sunod iyon. Puno ng awtoridad at galit. Kumunot ang noon ni Nathan. Tumayo siya, mabilis na nagsuot ng damit pandarayuhan at binuksan ang pinto. Laking gulat niya nang makita ang inang si Loretta, kasama ang 2 tauhan ng pamilya at ang nanggigigil na si Diana sa likuran nito. Ma, anong ginagawa niyo rito? Tanong ni Nathan. Hinarangan agad ang pinto upang hindi makita ang loob. Hindi sumagot si Loretta. Isang matalim na tingin ang pinukol nito sa anak bago marahas na itinulak ang balikat ni Nathan para makapasok sa loob ng sala. Nasaan ang babaeng yon? Galit na sigaw ni Loretta, habang ang mga mata ay libot na libot sa paligid hanggang sa matanaw si Clara na nakasuot ng damit ni Nathan sa may pintuan ng silid tulugan. Kaya pala ganun na lamang ang tapang mo na lumapit sa anak ko? Dahil may ganito ka palang balak! Nanggagalaiting sigaw ni Loretta habang humakbang papasok sa sala. Nakaturo ang nanginginig na daliri kay Clara na ngayoy matatag na nakatayo sa may pinto ng silid. Si Diana naman sa likuran nito ay namumula sa galit. Ang mga mata ay nag-aapoy sa matinding panibugho habang tinitingnan ng kabuuan si Clara. Ma, huwag niyong basusin si Clara dito. Malakas at galit na saway ni Nathan habang mabilis na hinarangan ng ina upang hindi ito makalapit sa dalaga. Walang kinalaman si Clara sa galit niyo. Ako ang nagdesisyon sa lahat ng to. Tumahimik ka, Nathan. Bulag ka na dahil sa babaeng yan. Bulyaw ni Loretta bago binalingan si Clara ng isang matalim at mapang-uyam na tingin. Ikaw, akala mo ba ay mayroon kang sariling dangal? Lumalabas ka sa mga bar, kumakanta sa kung saan-saan. Pero ang totoo ay isa ka palang gold digger na naghahanap ng mapapangasawang mayaman para makaahon sa hirap. Mrs. Valdemar, kalmadong sagot ni Clara, bagamat nanginginig ang boses sa tindi ng hinanakit. Hindi siya natakot kundi dinala ang sarili ng may buong dignidad, kahit na ang suot na damit ay ang simpleng damit ni Nathan. Wala akong hiningi sa anak niyo. Kung iniisip niyo na pera ang habol ko, nagkakamali kayo. Huwag mo akong idaan sa mga salita mo. Putol ni Loretta. Humakbang ito palapit at may binanggit sa isa sa mga kasamang tauhan. Isang makapal na sobre ang iniabot kay Loretta, na pagkatapos ay marahas na ibinato sa paanan ni Clara. 5 milyon piso. Yan ang halaga ng pag-alis mo sa buhay ng anak ko. Kunin mo yan. Lumayas ka rito sa Maynila at huwag na huwag ka na magpapakita kailanman kay Nathan. Tanlaki ang mga mata ni Nathan sa ginawa ng ina. Ma, ano bang ginagawa mo? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Ginagawa ko ito para sa kinabukasan ng pamilyang ito. Sigaw pabalik ni Loretta. Napatingin si Clara sa sobre na nasa sahig. Pagkatapos ay dahan-dahang itinaas ang kanyang paningin kay Loretta. At huli kay Nathan na nagmamakaawa ang mga mata na wag niyang intindihin ng ina. Hindi ko kailangan ng pera niyo, Mrs. Valdemar. Hindi ko binenta ang sarili ko kay Nathan kagabi. At hindi ko rin ibebenta ang sarili ko at ang dignidad ko sa inyo ngayon. Pagkatapos sabihin iyon, dire-diretsyong pumasok si Clara sa silid. Kinuha ang kanyang mga gamit at lumabas nang hindi lumilingon kahit kay Nathan na tinatawag ang kanyang pangalan. Mabilis na tinungo ni Clara ang labasan ng gusali habang tumutulo ang mga luha na kanina pa niyang pinipigilan sa harap ni Loretta at Diana. Para sa isang palabang tulad niya, ang pinakamasakit na paratang ay ang akusahang nagbenta siya ng dangal
at naghangad ng pera. Agad niyang tinawagan si Marco gamit ang kanyang cellphone habang naglalakad sa gilid ng kalsada. Nanginginig ang mga kamay. Marco, tulungan mo ako. Basag ang boses na pakiusap niya nang sagutin ito ang tawag. Kailangan ko umalis ng Maynila. Ngayon na. Hindi na nagtanong pa ng marami si Marco nang marinig ang iyak ng kaibigan. Alam nitong kapag si Clara na ang umiiyak, seryoso at malalim na ang sugat na nakuha nito. Pinaalis agad ni Marco ang isang pinagkakatiwalaang tauhan para sunduin si Clara sa isang ligtas na tagpuan sa Quezon City. Dalhin mo ko sa probinsya, Marco. Kahit saan, basta malayo kina Nathan at sa pamilya niya. Huling bili ni Clara bago tuluyang pinatay ang telepono. Sa tulong ni Marco, isinakay siya sa isang pribadong sasakyan patungo sa isang liblib, ngunit magandang bayan sa lalawigan ng Quezon, kung saan may pagmamay-ari silang lumang ancestral house ng kanyang lola. Samantala, sa condo unit ni Nathan, nagngangalit ang galit ng binata sa kanyang ina. Ginawa mo pa siyang parang bayaran, ma. Sigaw ni Nathan kay Loretta. Nanginginig ang buong katawan sa tindi ng hinanakit. Hindi mo kilala si Clara. Kung alam mo lang ang totoo. Anong totoo, Nathan? Nabinilog ka lang ng babaeng iyon para makuha ang yaman natin? Depensa ni Loretta, habang si Diana naman ay nakangising nagmamasid sa gilid. Wala na akong pakialam sa yaman na yan. Hindi ko mapapatawad ang ginawa ninyo ngayong araw na to. Mabilis na tinalikuran ni Nathan ang ina at si Diana. Lumabas ng silid para habulin si Clara. Subalit, huli na ang lahat. Pagaba niya sa lobby, wala na ang dalaga at maging ang numero nito ay hindi na matawagan dahil naka-off na ang telepono. Pagdating naman sa probinsya, tahimik na nagsimula si Clara ng bagong buhay. Mabilis na lumipas ang 5 buwan. Sa gitna ng simpleng kapaligiran, mag-isa siyang humaharap sa mga araw. Dalang-dala ang alaala ng gabing nagpabago sa kanyang pagkatao at ang katotohanang may isang pusong naiwan sa Maynila na naghahanap sa kanya. Para kay Nathan ay tila parang walang katapusang bangungot ang bawat araw. Walang tigil niyang ginala ang buong lungsod, pinuntahan ang mga studio na dati nitong pinag-awitan at tinangkang tawagan ang numero ni Clara. Ngunit laging lumalabas na patay o wala sa serbisyo ang linya nito. Kahit si Marco ay pinuntahan niya sa Fiesta Hotel sa Antipolo upang piliting sabihin kung nasaan ang kaibigan. Ngunit nanatiling tikom ang bibig ng dahil sa pangakong binitiwan kay Clara. Huwag mo na siyang hanapin pa, Nathan. Malamig at seryosong sabi ni Marco habang nakatingin sa muka ng kaawa-awang CEO. Hindi pa't sapat na ang pamilya mo nagtaboy sa kanya. Huwag mo na siyang saktan ulit. Hindi ko siya sinasaktan, Marco. Mahal ko si Clara. Sigaw ni Nathan, bakas sa muka ang matinding pagod at panlulumo. Kailangan ko siyang makita para ipaliwanag ang lahat. Subalit habang abala si Nathan sa paghahanap, sa kabilang banda ay mabilis namang kumikilos si Loretta kasama si Diana. Ginamit nila ang impluwensya, pera at media para ipilit ang napipintong kasalan sa pagitan ni Nathan at Diana. Araw-araw ay lumalabas sa mga pahayagan at telebisyon ang mga detalye tungkol sa grand wedding preparation. Napilit ay binabandera sa publiko upang wala nang kawala si Nathan. Wala ka na magagawa, Nathan. Wika ni Loretta isang gabi sa hapagkainan nang subukan nitong tumutol muli sa kasal. Nakatakda na ang lahat. Pumirma na ang mga kasosyo natin. At hindi ko hahayaang masira ni Clara ang dangal ng pamilyang ito sa mata ng lipunan. Dahil sa matinding panggigipit, kawalan ng pag-asa at galit sa sarili, napalitang mag-inom si Nathan sa kanyang pribadong silid. Gabi-gabi niyang nilulunod ang sarili sa alak hanggang sa dumating ang araw bago ang itinakdang kasal. Ang araw na babago sa takbo ng lahat. Hating gabi na nang makarinig si Nathan ng malakas na pagtuktok sa pintura ng kanyang condominium unit. Nakaupo siya sa sahig habang nakasandal sa sofa. Hawak ang isang baso ng mamahaling whiskey habang nakapalibot sa kanya ang ilang blankong bote. Nang buksan niya ito ng bahagya, bumungad sa kanya ang mukha ni Marco.
Hingal na hingal at seryosong seryoso ang mga mata. Marco, Bulong ni Nathan. Namumula ang mga mata dahil sa pag-inom at kakulangan sa tulog. anong ginagawa mo rito? Isa ka pa ba sa mga pagpapaalala sa akin tungkol sa kasal bukas? Di ako na parito para sermonan ka, Nathan. Seryosong sagot ni Marco habang pilit na inagaw ang baso mula sa kamay ng binata. Naparito ako dahil may kailangan kang malaman tungkol kay Clara. Biglang nawala ang antok at kalasingan sa sistema ni Nathan. Mabilis siyang napatayo. Hinawakan sa kwelyo si Marco at nanginginig ang boses na nagtanong. Nasaan siya? Alam mo ba kung nasaan si Clara? Sabihin mo sa akin. Kalmahan mo muna ang sarili mo para mapakinggan mo ako ng maayos. Saway ni Marco habang tinanggal ang kamay ni Nathan sa kanyang damit. Nasa isang lumang ancestral house siya sa Quezon. Tahimik siya na mamumuhay doon mag-isa. Malayo sa gulo na ginawa ng pamilya mo. Quezon. Mahinang samit ni Nathan. Parang isang musika sa pandinig niya ang pangalan ng lalawigang iyon. Kailangan ko siyang pundahan. Bukas ng kasal na pinilit na pinapagawa ni Mama. Pero hindi ako magpapakasal kay Diana. Yan ang desisyon na dapat ikaw ang gumawa. Ani Marco, sabay abot ng isang maliit na papel na naglalaman ng eksaktong direksyon patungo sa lugar. Huwag mong hayaang mawala sa iyo ang babaeng talagang nagmamahal sa iyo ng totoo. Madilim na ang paligid at malakas ang pagpatak ng ulan ng gabing iyon nang marahas na isinara ni Nathan ang pinto ng kanyang kotse. Hindi na niya pinansin ang mga tawag mula sa intercom o ang mga tauhan ng kanilang mansyon na nagbabantay sa paligid. Para sa kanya, ang tanging mahalaga sa mga sandaling iyon ay ang marating ang probinsya bago pa sumapit ang umaga ng susunod na araw. Ang araw ng kasal na kailanman ay hinding-hindi niya hahayaang mangyari. Bago pa man umandar ang sasakyan palayo sa gusali, mabilis siya nag-type ng mensahe gamit ang kanyang telepono. Isang maikling mensahe para sa inang si Loretta at sa nobyang si Diana. Huwag na kayong umasa sa simbahan bukas. Hindi ako darating. Si Clara nga hanapin ko. At siya lang ang mamahalin ko habang buhay. Pagkatapos isandang mensahe, pinatay niya ang cellphone at ibinato sa kabilang upuan. Wala na siyang pakialam kung magalit ang buong mundo o kung mawala sa kanya ang lahat ng ari-arian ng pamilya. Ang tanging nasa isip niya ay ang makapiling muli ang babaeng nagpatibok ng kanyang puso ng totoo. Mabilis niyang binagtas ang madilim at palikulikong daan patungong Quezon. Habang ang ulan ay patuloy sa pagbuhos, parang sumasalamin sa tindi ng bugso ng kanyang damdamin. Gabi na nang tuluyang marating ng sasakyan ni Nathan ang liblib na bayan sa lalawigan ng Quezon. Tahimik at madilim ang paligid. Tanging ang malakas na pagpatak ng ulan sa bubong ng mga lumang bahay at ang tunog ng mga kuliglig ang maririnig. Base sa detalyadong direksyong ibinigay ni Marco, pinagpatuloy niya ang pagmamaneho sa makitid na daan hanggang sa matanaw niya ang isang lumang ancestral house na nakatayo sa gitna ng malawak na hardin. May katamtamang liwanag na nagmumula sa loob at sa gitna ng katahimikan ng gabi, may kakaibang tunog siyang namataan. Isang mahina at malungkot na strum ng gitara. Sinasabayan ng isang pamilyar at malambing na tinig ng kumakanta ng isang lumang kundiman. Natigilan si Nathan sa loob ng kanyang kotse. Parang huminto ang paghinga niya. Kilalang kilala niya ang boses na iyon. Walang iba kundi si Clara. Dahan-dahan siyang lumabas ng sasakyan. Hindi na alintana ang malakas na ulan na bumabasa sa kanyang mamahaling damit at buhok. Naglakad siya palapit sa bahay at napansing bukas ng bahagya ang lumang kahoy na pintuan. Hindi na siya nag-atubili pa. Marahan niyang tinulak ang pinto at tuluyang pumasok sa loob. Ang buong akala ni Clara ay si Manang Marta lamang ang nagdala ng kanyang hapunan na pumasok. Nakaupo ito sa lumang silya habang hawak ang lumang gitara. Nakayoko habang kumakanta. Ngunit nang maramdaman ang kakaibang presensya sa likuran, mabilis itong napatayo at napalingon. Sino? Natigilan si Clara. Nanlaki ang kanyang mga mata, ang mga labi ay bahagyang bumuka sa gulat. Si Nathan. Basang-basa sa ulan, hingal na hingal at nanginginig ang mga kamay. Ang nakatayo ngayon sa mismong harap niya
matapos ang 6 na buwan ng pagtatago. Subalit habang nakatitig si Nathan sa mga mata nito, hindi ang muka o ang pagkabigla ni Clara ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang mga mata niya ay dahan-dahang bumaba at napako sa tiyan ng dalaga, na ngayon halatang maumbok na at nagpapakita ng malinaw na tanda ng pagbubuntis. Napaawang ang labi ni Nathan, habang ang tanong na pilit sumasayaw sa kanyang isip ay bumalot sa buong silid. Sino ang ama? Nanginig ang mga tuhod ni Nathan habang nakatitig sa umbok ng tiyan ni Clara. Ang ulan na patuloy na pumapatak sa labas ng lumang bahay ay parang wala ng halaga. Ang tanging tunog na naririnig niya ay ang malakas at mabilis na kabog ng kanyang sariling dibdib. Clara. Basag ang boses na tawag niya. Parang ayaw paniwalaan ng kanyang isip ang nakikita ng kanyang mga mata. Bakit? Bakit may ganito? Nanginginig ding napahawak si Clara sa kanyang tiyan. Ang kaninang gulat sa kanyang muka ay napalitan ng pangingislap ng mga luhang hindi na niya napigilang pumatak sa kanyang mga pisngi. Umatras siya ng kaunti. Tila gustong itago ang sarili, ngunit huli na ang lahat. Nathan, anong ginagawa mo rito? Hindi ba bukas na ang kasal mo kay Diana? Bakit ka nandito? Wala akong pakialam sa kasal na yon, Clara. Sigaw ni Nathan. Ang boses ay puno ng desperasyon habang humahakbang palapit sa kanya. Lumuhod ang binata sa harap niya. Dahan-dahang iniabot ang mga nanginginig na kamay para hawakan ang tiyan ng dalaga. Nagtutubili si Clara sa simula, ngunit hindi na nakapalag ng maramdaman ng mainit na palad ni Nathan sa ibabaw ng kanyang damit. Clara, sabihin mo sa akin, ilang buwan na to? Akin ba ang batang to? Tumigil sa pag-iyak si Clara, bagamat patuloy pa rin ang pag-agos ng mga luha sa kanyang mga mata. Ilang linggo bago ako umalis sa Maynila. Naganap ang lahat sa amin, Nathan. At ikaw lang ang nag-iisang lalaking nakalapit sa akin ng ganon kalalim. Isang malalim na buntong hininga na may halong labis na kaligayahan at matinding pagsisisi ang kumuwala sa dibdib ni Nathan. Mahigpit siyang napayakap sa baywang ni Clara. Patawarin mo ko, Clara. Paulit-ulit na sambit ni Nathan habang nakayakap. Patawarin mo ko dahil hinayaan ko masaktan ka nila, Mama. Pero ipapangako ko sa iyo, mula ngayon, wala nang aapi sa iyo at sa anak natin. Hindi na nagbalak pang bumalik si Nathan sa Maynila ng gabing iyon. Kinaumagahan, habang ang araw ay sumisikat sa mga bukiri ng Quezon, biglang sunod-sunod na busina ng mga sasakyan sa labas ang kanilang narinig. Kumunot ang noon ni Nathan. Mabilis siyang tumayo mula sa pagkakaupo sa tabi ni Clara at sinilip ang bintana. Laking gulat niya nang makita ang puting kotse ng kanyang ina. Kasunod ang isang itim na van kung saan lumabas si Marco at ilang tauhan ng pamilya Valdemor. Nathan! Tawag ni Clara mula sa silid. Bakas ang takot sa kanyang muka. Huwag kang matatakot, Clara. Matatag na sagot ni Nathan. Nathan! Ano bang kalokohan ang ginagawa mo? Galit na bulyaw agad ni Loretta habang humakbang palapit. Pinahiya mo ang buong pamilya natin kahapon. Alam mo bang naghintay ang mga bisita at ang buong media sa simbahan habang ikaw ay nagtatago rito? Wala akong pakialam sa media, Ma. At wala akong pakialam sa kasalang yun. Mariin at malamig na sagot ni Nathan. Diretsyong sinalubong ang galit ng mga mata ng ina. Dapat nga nagpasalamat kayo dahil hindi natuloy ang isang kasinungalingan. Kasinungalingan ka mo? Sabat ni Diana na nanggigigil sa galit at luha. Nathan, 6 na taon tayong magkasama. Paano mo nagawang talikuran ako ng ganito lang dahil sa isang babae? Sa huling pagkakataon, pakinggan niyo ako ng maayos. Si Clara ang mahal ko. At ngayon, may mas mabigat pa kayong dapat malaman. Bago pa makapagsalita si Loretta, lumabas si Clara mula sa gilid. Nanlalaki ang mga mata ni Loretta at Diana nang mapansin ang kalagayan ni Clara. Buntis si Clara, Ma. Mariing wika ni Nathan habang lumapit at inakbayan ang dalaga. At ang batang to yan ako.
Magiging ama na ako. Kaya kahit anong pilit nyo, kahit anong 5 milyon ang iharap nyo sa amin, hindi nyo kami mapaghihiwalay. Tita, hayaan na natin sila. Umiiyak na bulong ni Diana habang hinila ang matanda. Hayaan na natin silang magsama sa buhay na gusto nila. Tumingin si Loretta kay Nathan sa huling pagkakataon. Ang mga mata nito ay puno ng matinding puot, pagkadismaya at kawalan ng awa. Tandaan mo ang araw na ito, Nathan. Mababa ngunit madiing banta ni Loretta bago tumalikod. Itinakwil ko na ang anak na tulad mo. Wala ka nang makukuha ni kahit isang sentimo mula sa kumpanya at sa yaman ng ating pamilya simula sa araw na ito. Magdusa kayo sa hirap ng buhay na pinili mo. Wala nang sinabi pa si Nathan. Hinayaan niyang lumabas ang kanyang ina at si Diana patungo sa kanilang mga sasakyan. Tapos na, Clara. Mahinang bulong ni Nathan. Hinaplos ang buhok nito. Wala na silang kapangyarihan para saktan ka pa. Ilang buwan ang lumipas pagkatapos ng maalab na tagpo sa lumang ancestral house sa Quezon. Ang malalakas na bagyo ng pamilya Valdemor ay tila mga dahong tinangay na ng hangin. Habang ang buhay ni Nathan at Clara ay dahan-dahang pumasok sa isang payapa at makulay na yugto. Tulad ng binitiwang pangako ni Nathan sa kanyang ina, tinalikuran niya ang buong imperyo at ang malaking kayamanan ng kanilang pamilya. Hindi niya pinagsisihan ng desisyong iyon. Sa halip, pinili niyang magsimula muli sa pamamagitan ng pagtayo sa isang maliit na negosyo, katuwang si Marco at ang Fiesta Hotel sa Antipolo. Siya na ngayon ang tumatayong consultant at creative director ng mga proyekto doon. Habang si Clara naman ay patuloy pa rin sa kanyang pag-awit sa mga acoustic session at sarili nilang maliit na music studio. Isang hapon, habang abala si Clara sa pagbabasa, naramdaman niya ang pamilyar na yakap sa kanyang likuran. Ano na naman ang binabasa mo, Madam Valdemor? Nakangiting tanong ni Nathan habang dahan-dahang hinaplos ang malaki at bilog na tiyan ng asawa. Binabasa ko ang tungkol sa pagmapalaki ng bata, Mr. Lost. Nakangiting sagot ni Clara habang pumihit para harapin ang asawa. Pinasadahan niya ng tingin ng mukha nito. Simpleng t-shirt at maong. Ngunit mas gwapo at mas masaya itong tingnan kaysa noon. Naisip ko lang, handa ka na ba talagang maging ama ng isang makulit na bata na posibleng man ang katigasan ng ulo ko? Kung ang magiging anak natin ay kamukha mo at kasing tapang mo, hindi ako magreklamo. Seryosong sagot ni Nathan bago marahang hinalikan ang noon nito. Wala na akong hihilingin pa, Clara. Habang payapa silang nag-uusap, isang puting kotse ang huminto sa tapat ng kanilang bakuran. Isang pamilyar na figura ang bumaba. Hindi si Loretta, kundi si Marco. Kasama ang balitang magbabago na naman ang takbo ng kanilang mga araw. Mabilis na naglakad si Marco patungo sa hardin, kung saan nakaupo si Nathan at Clara sa ilalim ng punong mangga. May bitbit itong maliit na brown envelope, at ang ekspresyon ng mukha nito ay seryoso, ngunit may bahagyang kislap ng tagumpay. "O Marco, bakit ka napadalaw rito? May problema ba sa Fiesta Hotel?" Bungad na tanong ni Clara habang inalalayan ni Nathan sa pagtayo. Walang problema sa hotel, Clara. Masaya pa nga ang negosyo natin doon dahil sa mga bagong clients. Sagot ni Marco sabay abot ng sobre kay Nathan. Pero may kailangan kayong malaman tungkol sa mga nangyayari ngayon sa Maynila. Kumunot ang noon ni Nathan habang binubuksan ng sobre. Ano meron sa Maynila? Si Loretta. Panimula ni Marco habang naupo sa bakanting silya sa tabi nila. Matapos ang ilang buwang pagmamatigas at pagsasarili ng kumpanya ng walang gabay, pumalpak ang isa sa mga pinakamalaking joint venture project ng pamilya Valdemor sa mga banyagang investors. Totoo ang sinabi ni Marco. Ang buong imperyo na pinagpagura ng kanyang yumaong ama ay unti-unting gumuho dahil sa maling desisyon at kawalan ng tamang pamumuno ng kanyang ina. At ano naman ang kinalaman natin doon, Marco? Pinili ko ng talikuran ng lahat ng yun para sa kapayapaan namin dito. Ang punto ko, Nathan, pinapatawag ka ng board of directors. Seryosong sabi ni Marco. Nais nilang bumalik ka para sagipin ang kumpanya.
Dahil ikaw lamang ang may legal na karapatan at kakayahan na ayusin ang gulong ginawa ng iyong ina. Nagkatinginan sina Nathan at Clara. Ang tahimik na buhay na binuo nila sa probinsya ay biglang sinubukan ng nakaraan na akala nila ay tuluyan ng naiwan sa likod. Tahimik na pinagmasdan ni Clara ang mga dokumentong hawak ni Nathan. Kitang-kita niya ang bigat sa mga balikat ng asawa, ang kumpanyang pinaghirapan ng kanyang yumaong ama, ang pamilyang tumalikod sa kanya, at ang responsibilidad na kailanman ay hindi niya tuluyang tinalikuran sa kanyang puso. Dahan-dahang hinawakan ni Clara ang kamay ni Nathan. Kung kailangan mong bumalik para ayusin yon, Nathan, susuportahan kita. Hindi mo kailangang itali ang sarili mo rito, sa amin, kung may mga bagay na dapat mong panagutan. Tumingin si Nathan sa mga mata ng asawa. Ramdam ang wagas na pagmamahal at pag-unawa nito. Hindi ko kayo iiwan, Clara. Kahit kailan. Mariing wika niya bago binalingan si Marco. Sabihin niyo sa board of directors, babalik ako sa Maynila. Pero sa isang kondisyon. Ako ang mamahala sa buong kumpanya. Sa sarili kong mga patakaran. At wala nang pakialam si Mama sa mga desisyon ko. Kinabukasan, sa unang pagkakataon pagkatapos ng ilang buwan, muling tinapak ni Nathan ang malawak na gusali ng Valdemar Corporation sa Makati. Hindi na siya ang batang CEO na sunod-sunuran sa kagustuhan ng ina. Bumalik siya bilang isang lalaking may dalang kapangyarihan, determinasyon at proteksyon para sa kanyang bagong pamilya. Pagpasok niya sa boardroom, sakto naroon si Loretta, maputla at halatang nawalan na ng kapangyarihan, kasama ang ilang matataas na opisyal. Nang makita siya ng ina, pilit nitong pinagtibay ang muka. Ngunit nabanaag ang pagsisisi sa mga mata nito. Nathan. Mahingang tawag nito. Nandito ako hindi para sa iyo, Ma. Nandito ako para sagipin ang kumpanya ng ama ko. At para patunayan na ang babaeng itinakwil ninyo ay ang mismong nagbigay sa akin ng lakas para tumindig ngayon. Isang taon ang lumipas mula nang hawakan ni Nathan ang pamumuno sa kumpanya. Sa pamamagitan ng kanyang matalinong pamamahala at tamang diskarte sa negosyo, hindi lamang niya nailigtas ang kumpanya mula sa pagbagsak, kundi mas pinatatag pa ito kaysa dati. Ang mga dating kasosyo na lumayo ay muling nagtiwala, at ang pangalan ng pamilya ay muling nagdingning ng may dangal. Subalit sa gitna ng kanyang tagumpay sa korporasyon, ang pinakamahalagang yaman ni Nathan ay nananatili sa kanilang tahanan. Sa isang malawak at maliwanag na living room ng kanilang bagong bahay sa Antipolo, malapit sa Fiesta Hotel ni Marco, abala si Nathan sa pag-aalaga ng kanilang 8 buwang gulang na sanggol. Isang malusog at masayahing batang lalaki na nagmana ng magagandang mata ni Clara at ng pangalang kanyang ama. Nathan, huwag mong masyadong panggilan ng anak ko. Nakangiting sabi ni Clara habang naglalakad na palapit mula sa kusina. Suot ang kanyang simpleng damit, ngunit kumikinang ang ganda habang may hawak na tasa ng kape. Inabot ni Nathan ang sanggol kay Clara bago dahan-dahang niyakap ang dalawa mula sa likuran. Si Loretta, na unti-unting nagbago ang pananaw sa buhay matapos ang mga pagsubok, ay madalas na ring dumalaw sa kanilang tahanan. Natutunan nitong tanggapin si Clara ng buong puso. Lalo na nang makita nito ang pagmamahal ng dalawa, ang nagligtas at nagbabago kay Nathan para mas maging mabuting tao. Si Diana naman ay tuluyang naglaho sa limelight at tahimik na namumuhay sa ibang bansa upang magsimulang muli. Wala na ang mga matang mapanghusga ng lipunan. Wala na ang mga paratang, ang 5 milyon o ang mga hadlang na sumubok sa kanilang ugnayan. Ang natira na lamang ay ang katotohanan na sa gitna ng ingay ng mundo, ang isang maingay at liberated na babae na hinusgahan ng lahat ay siyang nagdala ng kapayapaan, tadhana at wagas na pag-ibig sa buhay ng isang Nathan Valdemar. Naniniwala ka rin ba na ang tunay na pag-ibig ay may kapangyarihang magpabago? Kahit sa pinakamatigas na tao? Mula sa estrangherong nakilala sa isang event hanggang sa pagiging matatag na kabiyak, pinatunayan ni Nathan at Clara na ang pag-ibig na sinubukan ng panahon at pinagtibay ng pag-unawa ay mananatiling buo magpakailanman. At dito na po nagtatapos ang kwento ni Nathan at Clara.
Sana ay muli niyo akong samahan sa mga susunod pa nating buong kwento at mga bagong paglalakbay na nais kong ibahagi sa inyo. Maraming salamat po.